Yung iba nga nakaabot na ng 1 year, 2 years, 3 years, hindi pa nakaabot ng 1,000 subscriber. Kasi sobrang hirap talaga magkaroon ng subscriber. Lalo na yung mga upload mo, sabihin mo, parang wala namang kwenta to, parang ikaw mismo na. Real life. Fun facts. Entertainment. This is Bida TV. Hi, magandang araw muli mga kabida. This is Arl Lozada. Welcome back sa ating YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, ay siyempre, huwag mo namang kalimutang i-subscribe. Ako, utang na loob ko na lang sa iyo. Okay, mga kabida, sa video na ito pag-uusapan natin yung paano nga ba madagdagan yung ating subscriber. So dito hindi ko sasabihin na agad-agad marireach mo yung 1K subscribers. Siyempre sobrang hirap, lalo na kung tayo ay hindi sikat, lalo na kung tayo ay hindi kilala sa social media. Hindi tayo kilala kagaya ng mga artista na kapag agad-agad nag-upload, abay, ang dami ng subscriber, ang daming nanonood, 1,000 na, di ba? Samantala sa atin, umabot na ng isang buwan, 2 buwan. Yes, mio, ang hirap pang abutin ng 100 views, sobra. Yes. So, dito mga kabida, isi-share ko lang po sa inyo yung kung paano ko na-reach yung 1K subscriber sa hindi madali ang paraan at siyempre, kumbaga dumaan tayo sa mga Hokage moves na hindi naman dapat ginagawa. Kasi sabi nga ng mga mga sikat, yung mga sikat na YouTuber na hindi daw advisable yung pakikipagsab-sab. Hindi daw applicable kasi mas maganda daw na magkaroon ka ng organic subscriber. So ano po yung organic subscriber? So yung sinasabing organic subscriber ay yung mga taong kusang nagsasubscribe sa'yo na hindi mo hinihikayat, na hindi mo pinagsabihan. Kung baga nanood lamang sila ng video mo at nagkaroon sila ng interest, nagkaroon sila ng excitement, ito maganda, o abangan ko mga susunod na upload nito, kaya nagsasubscribe sila ng kusa kahit hindi mo sila kilala. Yun yung tinatawag ng mga organic subscriber. Samantala, kung tayo naman ay hindi gaanong sikat, ordinaryong tao lamang tayo, katulad ko, na minsan wala talagang nag-view ng upload ko, no, minsan ako na lang naawa sa sarili ko. Kung baga ako na lang nanonood sa video ko, minsan 5 beses ko pinapanood, pero hindi po siya advisable kasi nababawasan po yung watch hour natin o minsan nababawasan yung ating subscriber. So much for that, masyado nang mahaba yung aking patalastas. So, paano nga ba natin madagdagan ang ating subscriber? So, unang tip ko po sa inyo is VLS kayo. Alam bang VLS? View, like, subscribe. Doon madagdagan yung ating subscriber. Kasi mas mabilis doon at para sa based on my experience, hindi masyadong nalalagasan. Nalalagasan tayo minsan ng 10, 5, 2, lalagasan tayo ng ating download. Siyempre, ano na siya ngayon? Sobrang strict na siya. So, dapat maging wais tayo. Sa pag-DLS, dapat sumali ka sa mga malalaking group chat. Sumali ka sa mga malalaking GC na ang daming members. 100. Marami siyang GC na iba't iba ang GC niya. Kung baga, kasi pag nag-join ka doon, may 100 mahigit, may 200 mahigit. O, pag naubos mo yon lahat ng tao doon, siyempre may 200 ka na agad. So, saan ka pa hanap niyan? Diba? So, ang problema lang naman sa VLS is, medyo matatagalan ka, mapupuyat ka sa kagagawa ng screenshot. Kasi, di ba lahat ng ka-VLS natin may sabi na, 5 minutes view tayo, idol. Dapat, minsan pang screen record yung hinihingi nila. Iba naman screenshot lang. 5 minutes view tayo, idol. Ang gawin natin is screenshot from the start, screenshot 1 minute, screenshot 2 minutes, screenshot 3 minutes, screenshot 4 minutes. Pag 5 minutes, screenshot mo naman pati yung pag-click mo ng bell button. Diba? Sobrang struggle, sobrang hirap. Pero ganun talaga kasi kung ikaw na small YouTuber at gusto mong madagdagan yung banana mo,
Siyempre, kailangan rin nating maghirap, kailangan din nating magsakripisyo kasi ginusto natin na pumasok sa YT. So, dapat, kumbaga, open tayo sa mga sa mga risk na mangyayari sa atin kasi ginusto natin yung wala namang pumilit sa atin na, mag-YT ka, kami may sasahurin ka dyan. Ang hirap pa magkaroon ng banana. So, huwag muna natin pag-usapan yun kasi ang hirap magkaroon ng banana kung tayo ay napakasimpleng ordinaryo lamang at wala tayong pangalan sa lipunan. Siguro kung sikat tayo na TikToker, sikat tayo sa mga sa TV, sikat tayo sa mga Instagram, siguro mas maraming manonood sa atin. Pero kung wala, edi magtiis-tiis na lang tayo muna sa BLS, di ba? Kaysa sa wala. Alam kong hindi advisable talaga yan, pero bilang small YouTuber, kita nyo naman dyan, check nyo na lang yung subscriber ko. Nadagdagan naman siya, kasi kahit ganun, laban lang, kasi ganun talaga ang buhay. Gumawa tayo ng mga paraan na kung saan doon tayo pwede mag-grow. So sa akin yun ang ginawa ko kasi, kaya kaabot ako sa ganyan. Pagka screenshot mo, siyempre isisend mo na yun sa kanya at siyempre mag-aantay ka ng mga response niya. Pero kung hindi ka nagmamadali, mas maganda na ganito ang gawin mo. Pag after mo, minsan kasi kung gusto mong ipag-BLS, uunahan mo talaga sila. PM me, ipipm mo sila, tapos PM mo your YT. Pag PM nila sa'yo, siyempre on the way ka na, pupunta ka na sa channel nila. Tapos, pag pinanood mo na yun, pag na-send mo na yung screenshot, natapos mo na yun, mag-comment ka na lang na kung hindi ka nagmamadali, kasi mas mahirap mas mahirap magmadali kasi mas prone po siya sa lagas. Pag hindi ka nagmamadali, advice ko lang sa'yo, pag na-BLS mo siya, sabihan mo siya na balikan mo lang ako 2 hours after ko nag-send sa'yo, or next day, bukas mo na lang ako balikan, mas maganda, or next day, 2 days after mo siya na-subscribe, saka kapanya balikan, mas maganda yon. So, baka makalimutan, yun ang nasa isip mo. So, hindi. Kasi tatandaan mo na lang kung sino yung na-send mo sa messenger mo, kung sino yung sinend mo na sinabihan mo na gawin. Kinabukasan, or kailan mo sinabi na i-chat ka niya ulit, i-remind mo siya, i-chat mo sa ulit na sabihan mo, Idol, Ma'am, Sir, pwede digatan mo na ako ngayon kung hindi ka na busy. So, at least ma-remind siya na hindi niya pa pala ikaw nadikitan. So, pag nadikitan ka niya, mas legit yun kasi dumaan yung ilang oras na hindi kayo nagkasabay. So, hindi siya basta-basta nalalagas ni Lolo. Kasi kung pagdikit mo sa kanya, dinikitan ka rin niya agad, so mas prone po sigurado baka bukas wala na yan. Yes, ganun. Tapos, may mga ibang mga small YouTuber na ginagamit nila yung legit account nila sa pakikipag-BLS. Pero minsan mayroon din silang mga ninja account na yun ang binabawi nila sa'yo. Okay naman yun kasi ginagamit nila sa panonood. Dagdag rin naman yun sa subscriber mo. Pero yun lang, hindi siya ma-notify pag-upload ka kasi ibang account yung ginamit niya. Pero counted din naman yun. Mas maganda kung makipagpalitan ka ng sub at syempre, pangit naman kasi na buong araw naka 73, abot ka na ng 50 sa kipag-BLS, tapos yung legit na account mo lang talaga ang gamit mo. Baka ma-reach sa 1 month, baka ma-reach mo yung 1K, makaabot ka na ng 1K sa kikipag-BLS, tapos kunti lang yung bumalik sa'yo, baka ma-ban yung account. Kumbaga, baka hindi ka na makakapag-subscribe. Yes, nangyayari yun. So, minsan pahingahan din natin. So, advice ko lang huwag magalit yung mga hindi ko sinasabi na gamitin yung ninja. Mas maganda na may dalawa kayong legit account. Yung account nyo talaga na ginagamit yung mga email ninyo sa kung saang government o kung saang trabaho, tapos yung isa para sa YT ninyo. Yung isang account na hindi mo naman ina-uploadan, pwede ka mag-upload ng isa o dalawang video para magkaroon din siya ng subscriber at doon mo gamitin at pwede mo na yung gamitin sa pakipag-BLS mo sa iba na sabihin mo, ganito, ito parang isang account kung isasab ko sa'yo, pero next day,
isasab ko rin itong isa ko sa'yo. Bali, dalawang banana ibibigay ko sa'yo. Yung ganun. O pwedeng yung legit mo na rin na isa kasi legit naman siya. Hindi naman counted po yan siya. Hindi naman po sinasabi na hindi mo ginagamit kasi ginagamit mo naman. Lalo na pag dalawa yung cellphone mo, mas maganda pala mga idol, mga kabida. Magkaroon kayo ng dalawang cellphone. Yung isang cellphone mo kasi, doon yung legit account mo at yung isang cellphone mo ay doon yung ninja mo. Pero legit dapat ang ninja mo ha. Hindi ko ina-advise na hindi legit. Dapat legit. May profile picture, may upload. Siyempre, kahit may dalawang subscriber, basta may subscriber siya para hindi naman pangit sa tingin ni YouTube. So, dapat pagkipag-BLS ka, ang gawin mo, yung isang cellphone mo, yun gawain mo pang screenshot habang nagpi-play. Yung isa na nilalagay mo sa baba, ang ganito, ang forma, para hindi ka mahirapan at mas mabilis yung proseso mo. Pwede kang makipag-BLS ng sabay-sabay o ng dalawahan kasi dalawa yung cellphone mo. Mas advantage po yun siya. Tapos, pag nakipag-BLS ka, dapat i-check mo yung time. Lagi mong titingnan yung time. Halimbawa, pag first screenshot niya, yung oras is 10:45. Dapat sa susunod na screenshot niya, ang oras sa taas is 10:36 or 10:37. Hindi pwede na lahat ng screenshot niya ay pareho yung oras sa taas. Ibig sabihin, pag pareho yung oras sa taas, ini-indyan ka na, nai-scam ka niya. Kasi alam mo bakit? Ba't tumatakbo yung oras doon sa pinapanood niya, pero yung oras sa taas, sa cellphone niya is pareho lang. Pareho lang, hindi umaalis. Ibig sabihin, hindi legit yung ka-VLS mo. Kumbaga, ini-scam ka lang niya. Kumbaga, ang ginagawa niya sa cellphone niya, pag-click niya sa first 1 minute, pagka mamaya, i-forward niya, hilain niya yung cellphone niya, i-forward niya doon sa 2 minutes, tapos screenshot niya, i-forward niya sa 3 minutes, i-screenshot niya, pero yung oras sa taas, ganun pa rin, ibig sabihin hindi totoo. So pag ganun, hayaan mo na, huwag ka na makipag-away o huwag mo na ipagpatuloy, hayaan mo na siya kasi ibig sabihin siya, hindi siya totoong tao. Kumbaga ay hinahabol nilang banana na makipag-sub sa kanya pero hindi siya concerned sa kanyang kasab. So pangit yung ganung tao. Pag ganun, hayaan mo na lang. Huwag mo nang patulan kasi mahirap na. Tapos, ang isa pang tandaan mo kapag nakipag-BLS ka is dapat tayan mo rin yung tao kasi minsan may mga Facebook na gamit niya yung messenger niya. Pag i-check mo yung profile niya is wala siyang upload. Kumbaga, yung profile niya na yun is ginamit niya lang for VLS. So, pangit yung ganun kasi may ako naka-encounter din ako na nakipag-BLS ako sa isang tao. Tapos, nung na-BLS ko na siya, ang sabi niya lang is, wait ka lang idol kasi busy pa ako. Mag-aantay ka na lang mamaya bukas. Siyempre mas gusto ko yung nag-aantay ako ng 1 day, 2 days. Kasi pag binalikan ako, siguradong legit talaga yun. At hindi siya mawawala. Kasi lumipas na yung ilang araw, ilang oras. Hindi napapansin ni Lulu. So, nadadagdagan yung subscriber mo, hindi talaga siya nalalagas. Ang nangyari doon, kapag matapos na siyang nag-LS, may tao talaga na hindi kanya binabalikan. Hindi kanya binabalikan, minsan binablock ka na lang bigla. So, dagdag na yun sa sub niya. Siyempre, minsan hindi mo naman maalala kung sino yun, lalo na kung kadami, sabay-sabay yung kasab mo. Tapos, pag makipag-BLS naman siya sa ibang tao, iniiba niya naman pangalan niya sa Messenger at makikipag-sub naman sa ibang tao. So, ang sa kanya, ang sa side niya na yun is dagdag lang siya ng dagdag ng subscriber niya. Tapos, hindi niya binabalikan after siya isub ng isang tao. So, di ba? Masyado siyang scammer kasi tinitingnan niya lang doon ay na-after niya na doon is madagdagan lang yung subscriber niya at hindi siya nagkikipag-sub to sub. So, dapat maging aware ka din dyan kasi at least kung alam mo na ito, diskumpiyado ka, tandaan mo na yung channel niya para pag hindi ka niya binalikan isang linggo, unsub mo kasi mas mahirap na ang dami mong sinasub tapos walang bumabalik, baka pagkisihan mo sa huli na hindi ka na makapag-sub dahil sobra-sobra ka na. No, dapat limit lang na sa isang araw. Kung kaya mong 50, di gawin mo. Mas mabilis, di ba? Kung kaya mo. Kasi ako, during sa times ko nung 2 buwan ang nakaraan, 5 months pa naman ako sa YT. Kakasimula pa lang ng channel ko, ang ginawa ko si mga kabida. Nung
sa channel ko, siyempre wala pa akong alam na i-upload. Ang unang ginawa ko, nag-upload ako ng intro ko. Ang intro ko nga pang 5 beses na ito ulit-ulit. Nag-upload ako ng intro. After ko nag-upload ng intro, anong ginawa ko? Pupunta na ako sa mga LS, sa mga live, Lagi ako nanonood sa live. Ang bilis kasing dumami ng subscriber. Ang bilis dumami ng banana mo pag pumasok ka sa live. Kasi lalo na doon sa mga live na na ang daming naghahanap ng banana. Pagdating mo doon, may naghahanap, may nagbaba ng link, open mo agad yun, tapos pag bilis mo mga 2 minutes, 1 minute, o 3 minutes, sab mo na agad, tapos pabalik naman sa live, open mo naman yung mga bahay na doon. Yes, mabilis, makarami. Nakaranas ako na sa 2 oras lang gabi, pag uwi ko ng trabaho, nakaranas ako na, umabot ako ng 21 sa LS lang yun ng mga 2 oras siguro. Tambay ako bago ng tulog. Taka ako kasi mula ko lang may subscriber na ako na kakagawa ko lang ng channel. Siyempre yung mga kasama ko sa bahay, sila sir, saka yung kasama ko sa trabaho. Siyempre sila yung unang nakakaalam ng ko ng channel. So sabi ko, isub nyo naman ako. Nung nasub nila ako, tapos yung isang kaibigan ko, si Amy, 4 na yung subscriber ko. Ang nangyari doon, siyempre legit na yun sila. Kasi hindi ko sila pinilit, sila ang kusang nanood ng ng video ko, tapos nag-sub, 4 na yung legit ko. Nung nanood ako, first time ko nanood ng live, nakaabot ako ng 21, naka-21 ako ng banana agad. So sayang-saya ko, sabi ko, 2 oras nga lang ako nagtambay dito, naka-21 ako. How much mo kung nakaabot pa ako ng 3 oras, 5 oras, baka 50 na mahigit ang bahay ko. Sabi ko, ganito lang pala kadali ang isip-isip ko ba. Siyempre masaya ako. Nung natulog na ako, pagka kinabukasan, sobrang lungkot ko. Alam niyo mga kabilang nangyari. Kasi, yung 21 na nadagdag sa bahay ko is nawala lahat yun. Nawala lahat. Yes, promise. Nawala lahat. Alam niyo ilan natira sa subscriber ko? Isa na lang. Yung 4 na legit na subscriber ko, nawala pa yung 3, isa na lang talaga natira sa bahay ko. Siguro naawa rin si Lolo kaya may tinira pang isa sa bahay ko. Sabi ko, ba't ganun? Ba't ganito ang nangyari? So nagtatanong ako sa mga nagtatanong ako sa mga kilala ko, ba't ganito? Kaya ang sabi pala nila, nahalata pala ni Lolo yan agad-agad kapag nakipagpalitan kayo dalawa ng bahay agad-agad. Tapos lalo na sa live. Kaya pag sa live ka nakipagpalitan, dapat maging wais ka, maging maging matalino ka na. Kasi yung iba nakipag-BLS sa live, yung legal nila na account ang binababa nila na bahay, ang dinidikit nila yung ninja nila. So mas maganda yun kasi hindi siya apektado. Kaya kung may ganun ka, yun na lang yung gawin mo para iwas kalagas. Tapos minsan kung may dumikit sa bahay mo, balikan mo lang mga kinabukasan kung makapag-antay siya. Kasi kung balikan mo din agad, so ganun na din mangyayari. Pagka kinabukasan, mawawala rin. Sayang lang effort natin. So, nung nangyari yun sa akin, sobrang inis ko. Ba't ganito? Ba't ganito pala? So, bukas pagka kinabukasan ulit, ginawa ko na naman yun. Hindi pa ako nag-join sa mga BLS kasi hindi ko pa yan alam. So, nung pagka kinabukasan, nag-join ako sa mga live. Ang dami kong live pinupuntahan. Ang dami kong live na pinupuntahan. Tapos nung nakadikita na naman ako, ito parang wala masyado ito. Lipat naman ako sa kabilang bahay, pero hindi pala yung advisable na palipat-lipat ka ng ibang bahay kasi nahalata ni Lolo, nangingisda ka. Yun daw sabi nila. Siyempre wala kasi sa isip ko. Ang sa isip ko lang kasi is dapat madagdagan ako. Dapat ngayong gabi magkaroon ako ng 50. Kasi nililimitan ko yung sarili ko eh. Dapat ngayong gabi maka-50 ako ng bahay. So lipat naman ako sa ibang live. O nga nakarami ako, nakaabot na naman ako ng 54. Nakaabot na naman ako 54. Pero pagka kinabukasan na naman, nalalagas naman ng mahigit kalahati. So anyari? Ibig sabihin, bilis yung palitan ng sub natin at nahalata talaga ni Lolo. So dapat may limit talaga tayo sa oras o di kaya pag bahay niya ang dinikit niya sa'yo, yung isang bahay mo ay dikit mo sa kanya. Para sigurado na iwas lagas. Malalagasan man tayo, 2, 5, ganun. Hindi siya kalakihan kasi siyempre yung algorithm ni YouTube, alam na nila yun. Alam niya yung mga galawan natin. Kaya stricto talaga si YT. Kaya dapat pag
nakipagdikitan ka sa LS, dapat maging wise ka. Gamitin mo kung ano yung sa isip mo, yung diskarte mo na pwede para hindi ka basta-basta malalagasan kasi ang hirap magkaroon ng subscribers talaga. Sobrang hirap. So yun, nung sabi ko puro lang tulaga, sabi ko ano naman kaya ang pwede kong gawin. So sabi ko bakit hindi kaya ako maghanap ng ibang solusyon, ng ibang paraan paano ako madagdagan ang subscriber ko. Kasi kung sa LS lang, sabi ko baka mamaya maabutan ako ng siyam, hindi talaga madagdagan. Kasi ang bilis ng palitan Okay lang kung makapag-antay o iba-ibang bahay yung ginagamit ng kaano mo. Siyempre, mas maganda yun. So, next, tip number 2, ang dapat nyong gawin is mag-join kayo sa Facebook page. Join kayo sa Facebook page. Doon maraming mga small YouTubers sa Facebook page. Ano yung Facebook page? Pagpunta nyo sa Facebook page, mag-search naman kayo ng mga sub to sub. I-search nyo lang dyan, sub to sub or YouTube subscriber sub to sub. Ang daming group na lumalabas dyan. Ang gawin nyo lang, mag-join, i-click nyo lang yung join. May mga tanong dyan, sagutan nyo lang, tapos naka-pending na yan. Antayin nyo lang ma-approve nila kayo. Pag ma-approve kayo, mag-notify naman yun sa Facebook ninyo. So yun na, makikita nyo na ang mga post doon o pwede na rin kayo mag-post doon. So anong gawin? May mga Facebook page kasi na ito mga bida ha. May mga Facebook page kasi na may mga small YouTuber na nagla-live doon. Hindi sila nagla-live sa YouTube, doon sila nagla-live sa Facebook. So ang ginagawa nila, iba yung monitor na nila-live nila. Hindi ko alam kung cellphone na ba ang nila-live nila. Tapos mayroon silang laptop. Ang ginagawa nila, lahat ng nagko-comment doon, punta ka doon, lahat ng nagko-comment doon, ang ginagawa, sinasubscribe ng nagla-live. Diba? Ikaw nag-live. Sinasubscribe mo yung lahat nag-comment kung ano yung bahay niya. Tapos pinapanood mo ng mga 2 minutes, 3 minutes bago mo sinasubscribe. Tapos, ang sabihin niya lang sa'yo, balikan mo lang ako. So, ibig sabihin na dagdagan ng subscriber mo. Pag subscribe na siya sa'yo, ibig sabihin, nag-aantay lang siya kung kailan mo siya balikan. Maraming ganun na nagla-live. At pwede ka rin mag-comment doon sa mga nagpo-post ng kanilang Facebook. Halimbawa, nagpo-post ng kanilang mga bahay. Pwede mo silang isub unahan. Tapos, screenshot mo. Yung screenshot mo, ilagay mo lang doon sa comment. Tapos, babalikan ka niya. Doon, maraming tao rin doon sa comment section. May mga iba't ibang lahi doon na nakikipag-BLS. May mga Indian, may mga American. Kahit ano, so hayaan mo yan kahit anong lahi. Hindi naman sinasabi nga nila, huwag ka daw makipag-BLS sa ibang lahi. Hindi naman totoo yan kasi bakit maraming na-monetize na channel na nakipag-BLS nga sa mga Amerikano, sa mga India. Ba't naman hindi pwede, di ba? Kung hindi pwede, dapat doon lang tayo nakipag-BLS sa Pilipinas kung sa Pilipinas ka. Ang daming abroad, di ba? Hindi naman yan basihan kung anong address o anong lahi. Hindi naman yan. May tinitingnan pa ba ni YT yung natin? Sa birth certificate? So, hindi naman yon. Kaya marami doon na nagko-comment. May mga sa Facebook page makaabot ng 200 comments sa isang post. Pwede mo rin i-post yung mo doon, yung i-post mo yung screenshot mo, i-post mo doon yung channel mo. Tapos sabihan mo lang na lahat ng magsa-subscribe, sa subscribe back mo lang, i-send nila yung screenshot nila sa comment section. Kung hindi ka busy ka doon, maki-join ka doon kasi sigurado madadagdagan ka. Ako ang daming nadadagdag sa akin doon. Kasi pag wala akong ginagawa doon ako, kasi kahit 1 minute, hindi ka na mag-screenshot per minute doon. Pwede mo na after 1 minute, pag sub mo, diretso mo na agad send mo na agad doon sa comment. Mayroon din doon iba naglalapag agad ng bahay nila. Open mo na lang yung link nila. Pag open mo ng link nila, sub mo na. Pag isub mo na agad, balik ka na doon sa comment. Palitan na kayo. Yung ibang nagko-comment doon na lang papalitan. Ang dami doon. Mas malaki ang chance mo doon dumami. Basta, tiwala ka lang. Basta may time ka lang. Yun talaga ang kailangan mo, time. Kasi sobrang hirap pag wala kang time. Sa akin nga, mahigit 2 buwan akong hindi natutulog talaga. Umuwi ako sa trabaho ng 6-7. Ang ginagawa ko, hindi na ako nakakapagtrabaho ng maayos. Ang ginagawa ko sa bahay, pagdating tapos ko ng kain, ginagawa ko ng cellphone lang ako ng cellphone. Dot lang ng dot ng cellphone.
hanggang makatulog ako ng tag alas 2, alas 3 ng madaling araw ako natutulog. Kasi may siniset kasi ako na kumbaga nililimitan ko yung sarili ko. Ang ginagawa ko kasi ganito. Nililimitan ko sarili ko na dapat ngayong gabi na to bago ako makatulog dapat maka 34 ako. Pero kahit 30 na lang, pwede na akong mahinga. Yun ang ginagawa ko sa sarili ko. So, search ng search, dalawang cellphone ginagamit, natutuling na yung cellphone ko eh. So, ang ginagawa ko, pag nagawa ko na yung limit na yon, saka pa ako matutulog. Kaya, pag nakipag-BLS, pag nakikipag-join ako sa group sa palitan ng screenshot, nakakatulog talaga ako ng alas 2, minsan alas 3. Tapos alam nyo, ang trabaho ko pa niyan, alas 7. So, ang tulog ko lang, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7. Minsan 3 hours, minsan 4 hours. Yan, 4 hours na talaga kahit hanggang ngayon ang pinakamataas na tulog ko. Kasi busy talaga sa YT. Minsan, mag-iisip ka pa ng content mo. Tapos, pag nag-isip ka na ng content mo, mag-upload ka pa. I-edit mo pa, sobrang tagal. Tapos, isipin mo pa na makipag-BLS ka pa, dapat ganito, makahabol ako ng 20 ngayon. So, sobrang hirap talaga. Kung ikakareer mo talaga, yon. Kasi sa akin, kumbaga, nililimitan ko kasi lagi yung sarili ko. Kumbaga, dapat maubos ko ngayong araw na to, dapat ganito yung makaya ko. Kumbaga, pinipressure kong sarili ko na gawin ko talaga yun. Kahit, minsan ako na lang naawa sa katawan ko kasi pakiramdam ko nangangayat na talaga ako. Sabi nga talaga nila, nangangayat ako, tapos, minsan di pa ako nakakakain sa tamang oras kasi yun nga, busy talaga ako sa YT, parang ayaw magpa-disturbo. So, okay lang, at least kahit naghirap ako, at least naabot ko naman yung 1K. So, ngayon, komportable na ako, ilang linggo na rin ako hindi nakipag-BLS. Kasi, pahala na lang, nag-upload na lang ako, may manood man, wala, okay lang, basta at least. Kumbaga, komportable na ako kasi okay na ako sa 1K at ang hinahabol ko na lang, it's watch time. So, ganun lang. Dapat, maging masipag ka lang talaga. Dapat, maging masinop. Isipin mo yung mga diskarte na anong pwedeng gawin para madagdagan talaga yung banana. Next, ang tips ko sa iyo, kabida, tips number 3, dapat may TikTok ka. Maganda rin pag may TikTok ka. Hindi ko sinasabing marami kang mahugot sa TikTok. Pero, mas maganda na may TikTok ka, lalo na pag may mga may follower ka ng mga 1,000, 2,000 pataas. Kasi sa akin ang followers ko is 4,000 mahigit yung followers ko sa TikTok. So, hindi ako nagsasabi na makipag-BLS ka sa akin, hindi. May kusang nagko-comment talaga sa akin sa mga friend ko na i-subscribe mo ako, subscribe backin kita. Kasi yung ibang friend mo, tinicheck nila yung profile mo, dapat naka-attach doon yung YouTube channel mo. Kapag yung isang friend mo ay may YouTube channel, i-comment ka niya kung sino sa inyong dalawa ang makaunang pansin, i-comment ka niya, i-message ka niya mismo sa TikTok. Kahit wala kayong connection sa Facebook o sa i-comment ka niya sa TikTok, magme-message siya sa TikTok, sabihin niya na, subscribe mo ako, subscribe din kita. O, syempre, deal ka na agad doon. So, pag subscribe niya sa'yo, makita mo naman madadagdagan yung subscriber mo. Minsan sabihin mo, mag-comment ka lang doon para makita ko. Ganun, sabi mo, mag-iwan ka lang ng bakas para makita ko na ikaw pala yun. Ganun lang. Marami rin madadagdag kasi sa akin, ang dami rin nadadagdag sa akin doon. Hindi ko sinasabi na sobrang dami, pero at least nadadagdagan. Saan mo pa hanapin yan, di ba? Kung may kusa namang hindi mo na kailangan mag-screenshot, may kusa nakikipag-subscribe sa'yo. Di ba mas maganda yun? Kahit minsan pag nag-upload ka, sabihan mo, pwede mo siya sabihan mo, pa-subscribe naman ng channel ko. O kung friend mo talaga yun siya sa TikTok, o isa-subscribe ka na talaga, magsasabi na lang, subscribe Dan Idol, o di ba mas maganda. Kaya mas maganda rin na may mga ibang application ka na ginagamit para at least paano madadagdagan yung subscriber mo. So kung wala namang TikTok, so wala namang problema. Ang sa akin lang kung meron. Kung meron, di mas maganda, di ba? Pwede mong i-PM yung mga friend mo na idol. Kung wala naman silang YouTube channel, pwede mo silang i-message. Pwede mo silang i-message. Tapos sabihan mo na, gantihan mo na lang, sabihan mo na, idol,
pwede paki-subscribe mo ako sa aking YouTube channel. Tapos i-hearts ko po yung lahat ng video mo i-heart ko po yung lahat ng upload mo sa TikTok. O di ba? Kasi yung iba naghahabol ng hearts sa TikTok. Kumbaga gusto nila dumami yung hearts nila. So pwede mong gawin 'yon. Pag sabi mo, i-hearts kita ng 100, i-subscribe mo na ako. I-hearts ko yan lahat ng video mo. Subscribe mo na ako. O di ba? Mas maganda. Walang problema doon. I-hearts, click lang naman ang click ng hearts. Wala namang limit doon. O, di ba? So, ganun lang. Dapat kung saan pwede, pasukin. No? Yung mga bagay na maganda, bakit hindi? Kasi kung asahan natin yung mga organic, ang tagal. Baka abutin pa tayo ng 5 years o puputi na lang yung book natin, ay mahirapan tayo maghabol ng organic na subscriber. Lalo na kung hindi naman kagandahan o hindi naman searchable, hindi naman kagandahan yung content natin, kagaya ko. Kaya ako na mismo gumagawa ng paraan para madagdagan yung subscriber ko. So, ganun lang yun. So, next, ang tips ko sa inyo is, gumawa rin kayo ng Facebook page kasi sa Facebook page rin daw, mas madaling makita yung channel natin, i-upload mo rin yung video mo doon at at maging popular siya kasi sa Facebook mas maraming nag-view. Pero ako kasi hindi pa ako gumawa kasi busy pa kasi. Soon, gagawa pa lang. So yes, maggawa rin kayo kasi kung marami kayong friends sa Facebook, mas madali nilang mahanap yun. Siyempre, sa tips na yan, kasama na yan dyan, ang ligawan mo rin yung mga Facebook friend mo. Kumbaga, i-post mo mismo sa Facebook mo, yung channel mo, sa ayun yung ginagawa ko eh. I-post mo yung mga upload mo sa YouTube mo, i-paste mo doon sa i-upload mo doon sa Facebook mo, tapos ilagay mo lang yung link sa taas, sabihin mo na, ito, mga kaibigan, ito yung channel ko, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pa-subscribe mo sila, lalo sa mga close friend mo, pa-subscribe mo sila. Tapos, kung hindi, message mo ng personal message mo sa yung mga friend mo. Message mo ng personal na, subscribe mo naman ako, B. Yun na, kahit ngayon lang. Kung mag-request ka ba, kung baga, huwag makaawa ka, subscribe mo naman ako, B. Wala namang problema yan sa kanila kasi basta kaibigan mo, support ka naman nila yan. So, ganun lang dapat, gumawa ka lang good ng mga, kumbaga, yung sa isip mo na hakbang na pwede mo namang gawin. Kumbaga, ikaw na initiative mo na lang na gumawa ng mga hakbang kung paano mo dagdagan yung subscriber mo. Kasi mahirap umasa sa mga organic subscriber. Alam mo naman kung nagsisimula pa lang tayo at hindi tayo sikat, syempre sobrang hirap talaga maghanap ng mga subscriber. Minsan nga yung iba sumusuko na ilang taon na, 2 taon nakaabot na ng 3 years, hindi pa nakaabot ng 1,000 subscriber kasi sobrang hirap talaga magkaroon ng subscriber. Lalo na yung mga upload mo, sabihin mo parang wala namang kwenta to, parang ikaw mismo na ganito ang upload mo, di ba? So hirap talaga, sino na magkaka-interest niyan, di ba? So dapat kumbaga minsan, sabi nga nila, mag-isip ka daw talaga ng content na magba-viral, mag-isip ka daw talaga ng content na magkakaroon ng maraming views. Ang hirap nga, di ba? Lalo na kung busy tayo sa ating work. Kumbaga, ginagawa natin na nagbabaka sakali lang naman tayo na, siyempre, malay mo, di ba? Wala namang imposible kung subukan natin. Minsan nga, sabi nga ng iba, suko na ako kasi ilang buwan na talaga, 1 taon ako sa YT pero hindi pa ako na monetize. Siyempre, ganoon talaga ang buhay. Ba't hindi natin subukan nang mapatunayan natin? Kung kaya ng iba, sabihin na lang natin sa sarili natin na kaya ko rin. So, kung dumating talaga ang time na hindi mo na kaya, di wala ka nang magagawa, decision mo na yun. At least, di ba, ginawa mo na yung paraan, ginawa mo na kung ano yung kaya mong gawin para mangyari yung inaasam. Para ginawa mo ng bagay kasi malay mo, di ba, maging sikat ka sa susunod. Malay mo, di ka, after 1 year, doon pa pala mag-viral yung isang upload mo. Grabe no, after 1 year pa talaga. Malay mo kasi yung iba, hindi naman sumisikat agad. Yung iba, hindi naman nagkakaroon ng maraming subscriber agad. Dumaan pa ng ilang taon bago sila nagkaroon ng maraming subscriber. Yung iba nga, di ba, ibang
channel, isang taon pa mahigit bago sila nagkaroon ng sahod. Pero huwag muna natin pag-usapan yung sahod. Ang isipin muna natin paano madagdagan yung ating subscriber. Kasi yun ang pinaka mahirap. So yun lamang po mga kabida. I hope na na-enjoy ninyo yung panonood. Sana may natutunan din kayo sa video na ito. At kung interesado ka, please wag mo na makalimutan mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat. Bye-bye.